Praise the Lord, hallelujah, dakilang Diyos sa aming Panginoon. Salamat po sa umaga nito, Panginoon, na iyong narinig ang mga bawat memory verse sa bawat isa sa aming Panginoon. At ito po yung mapalain, Panginoon, sa aming buhay na ito ay aming daladala habang kami po ay nabubuhay dito sa mundong ibabaw, Panginoon. Habang kami po ay naghihintay, ang iyong mga salita, Panginoon, ay isang muog sa aming buhay, Panginoon, na nagpapatatag sa amin, nagpapatnubay sa amin sa bawat araw na aming buhay, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita, Panginoon, at ito'y aking binabalik sa iyong dakilang pangalan lamang. In Jesus' name, Amen. God bless you, Brother Ray, sa panalangin. At tayo din narito na sa mga testimony ng minamahal ko mga kapatid. Pahayag natin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, pagliligtas sa ating buhay, pagpapagaling ng mga karamdaman, mga blessing, mga pagpapala. Hayag po natin bilang kalakasan ng ating pananampalataya habang po tayo nag-aantay sa pagbabalik na ating mahal na Panginoon. Praise God. At binibig ko po ang testimony leader sa ating first survey. Sa kanya po ang pagkakataon. Praise the Lord, hallelujah. Isang mapagpalang umaga at maluhating pagbati sa ating dakilang Diyos at Panginoon. At lalo-lalo na sa ating pastor, Monsignor at sa kanyang pamilya. Kay Pastor Arnel, kay Brad. Sa mga bago kong makakilala ngayon kita, pero matagal na rin dito. So mga Brad, welcome sa bahay-sabahan na ating Panginoon, Brad and Sis. Sa umagang ito, sinabi sa Bible, sa Psalms 47 verse 1, clap your hands, all you people, and shout to the voice with a triumphant note, no? So kaya mga kapatid, ating bigyan ng isang handog na palakpak na malakas sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord, hallelujah! Glory to God, hallelujah! Sa umagang ito, mga kapatid, ay isa namang katagumpayan sa ating buhay. Sa umagang ito, na tayo naririto, ang bawat isa ay may kanyang-kanyang mga suliranin na ginawa sa kanyang buhay, ngunit hindi tayo pinababayaan ng Diyos. So, sa umagang ito ay ating ipahayag sa bawat isa sa atin upang tayo ay magkaroon ng kalakasan o encouragement, bawat isa sa atin, upang mga kapatiran natin na mahihina ay ating pong mapalakas ang kanilang mga pananampalataya at hindi sila mawalan ng mga pag-asa sa ating buhay kahit sa mga pagsubok na narating natin dito na ating nakamtan sa buhay, kapagkat ang Diyos ay hindi nabibigay ng mga mabigat na mga pagsubok sa atin, kundi siya ay nag-sustain o nag-bigay ng kalunasan sa bawat isa sa atin. Praise the Lord, hallelujah! Atin mo nang awitan ng ating dakilang Diyos kay Buti. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sino ang unang magpapatutuo, maghandog awit? Umagang ito, ano ba mga pangyayaring na maranasan natin na tayo ay pinagaling, pinagpala ng ating Panginoon, even though in the good times and the bad times sa ating buhay ay tayo nagpupuri sa Panginoon. Praise the Lord! Sino pong unang magbibigay? Praise God! Praise the Lord. Wala. Okay, ako muna magandang patuto.
Praise the Lord, hallelujah. Talagang napakabuti ng Panginoon sa aking buhay. Kahit na sa mga lahat ng mga pagsubok, lalong-lalo na sa tawag nito sa trabaho. Maraming mga pagsubok na minsan na-stress ka na sa mga trabaho ang ginagampanan mo bilang isang namumuno sa site, bilang isang foreman. Maraming mga tawag nito ng mga taong pinagkatiwalaan mo sa trabaho na akala mo tapos na, akala mo okay na yung mga trabaho, kung susuriin pala, napakaraming mga problema, lalong-lalo na ngayon na ongoing, paspasan, may mga kisami, may ano na yung project namin doon. So, napakarami pang mga dapat mga tawag nito, kakalkalin dahil may mga, dahil sa amin po ay kuryente yung yung aming ginatrabaho. So may mga kuryente pa rin na hindi tumagos doon sa kabila. Minsan sabi ko, nakapakamot na lang ako ng ulo. Sabi ko, bakit? Minsan kasi, pag ganun ang pangyayari mga kapatid, ako binabalingan ng mga engineer. No? Pinagsalitaan na minsan mataas, mababa. Kaya nga minsan, kung hindi ka na lang sasagot, kung may rason ka naman, sagot ka naman. Pero sa mga puntong iyon na mga tinatawag nating mga back job, so hindi ka talaga makasagot. Ay sinasabi ko sa mga mga trabaho ko, kala ko na na ayos na ang mga lahat na yon dahil ilang bisis ng tinisting, ilang bisis ng chinik up, tracing, ganun pa rin ang nangyayari mga kapatid. So talagang nasi-stress ako. Minsan nasabi ko sa sarili ko na the first time ko nangyari na ganitong project na minsan kasi yung ang taong may pinagkatiwalaan mo minsan, tawag nila ng mga kuya-kuya. So, ganun nga nangyayari mga kapatid. So, grabe ang ko. Tapos may mga tao pa talaga na parang ayaw sumunod sa iyong utos. Nung nakaraang linggo na hindi ako napagsamba dito noon dahil pinagpa-duty ako. So, medyo tumaas talaga yung boses ko sa isang tauhan. Dahil inutusan ko na ganito ang gawin, siya pa marunong sa akin, baka daw pagalitan siya ng inspektor. Sabi ko, ako ang mananagot dyan. Galing sa umaga, tanghali, hanggang maghapon, di pa rin ginagawa. So, doon mga kapatid, tumaas talaga yung yung parang nanginginig na ako sa, ko kung galit ba yun o talagang kasi galing sa umaga, tanghali, hanggang maghapon, di pa rin ginagawa. Tapos sabihin pa, isang bunin muna natin doon kay kay ganon, ganyan. Kaya, hindi ko rin naiwasan yung, yung tawag bilang tao, yung emotion ko, na nasigawan ko siya. Sabi ko, bakit, ganito ay, ko na lang mga kapatid, na ang emosyon ko na nasigawan ko siya dahil nagaling umaga, tanghali, dahil hindi ako sinusunod, tapos sa guni pa doon na umakyat yung parang malsa yung dugo ko mga kapatid. So, at the same time, nagkabati naman kami mga kapatid. Hindi naman sa tayong tawag na dahil anak tayo ng Diyos, hindi tayo na ng mga galit sa ating So, ganun nga mga kapatid. At nung nakaraang araw din, ganun din. Para bang sabi ko dahil iba ay mataas rin pinag-aralan sa akin. Parang gina-downgrade ako bilang isang namuno sa construction. So, sabi ko okay lang. Alam ko naman na may Diyos tayo. At alam ko naman na simula nung tanggap natin ang Panginoon, nandiyan na yung pagkumbaba sa ating sarili na mga bawat sa buhay natin ay ipanagpasa Diyos na lang natin ang mga bagay-bagay na nangyayari sa atin kung ano man. Dahil ganyan talaga ang nanampalataya sa Diyos, sa Panginoon. Alam ng kaaway kung saan na kukunin yung ating kahinaan. So, yun nga mga kapatid, minsan ang ko talaga, kahinaan ko talaga is yung madali akong magalit, pero ko rin. Dahil sa pakumbaba, ibang-iba na kasi ako, hindi ko naman tinataas yung sarili ko, hindi pa ako nampalataya sa Panginoon. Talagang stricto talaga ako sa mga trabaho. No? Pero ngayon,
pinapabayaan ko na lang, makita ko, turuan ko, gano'n. Kaya minsan, yung mga leadman ko, parang sinusulsulan din ako eh. Pur, yung si ano, ganito, ganyan, nandoon, ganyan. Pero hindi ko lang ginapansin. Si ganito, ganyan, nakaupo lang doon, nagaganyan, nakatutulog, ganyan. So, inasabunin ko na lang. So, sa engineer namin, akong mga ganung bagay, bigyan ng mga memo or ano para at least, ang importante, hindi lang ako magagalit sa kanila. So, salamat sa Panginoon, sa kaya binigay na kalakasan, sa sobrang init, kahit na bumotor ka doon sa site na yon, ano mo talaga yung init sa mukha at katawan mo. Maraming init ng plasma, kaya open na open kasi bundok pa, mataas pa. Kaya minsan salamat sa Panginoon, binigay ako ng kalakasan, masustain ko ang mga bagay at maikot ko ang buong project sites na mataas man o mababa. So salamat sa Panginoon sa kalakasan. At ito'y aking binabalik sa inyo na kailang pangalan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Praise the Lord. At sino po, mga kapatid? Praise God. Praise the Lord. Wala bang mga magandang mga binigay ng Panginoon? Okay, mag-awit muna tayo. Ay, buti ng Diyos pa rin. Anak mabubuti ng Diyos. Praise God. Sino bang pinagpala sa dito? Meron bang pinagpala? Praise the Lord. Hallelujah. Wala yata mga kapatuto. Meron? O, sige. Pastor. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na buhay, sa pag-iingat niya sa akin, sa aming lahat, sa kagalingan, sa pag-provide ng lahat ng mga pangangailangan. Nagpapasalamat ako sa kanya sa paggawa niya ng himala. Kasi nung nakaraan araw ay practice namin ni Kuya Dave sa sa graduation. So duty sa gabi, tapos pagdating ng umaga, practice kami. Hindi ko rin nakalain na abutin kami ng hanggang alas 12 ng tanghali. Kaya parang yung pakiramdam ko dun sa pagpapractice namin, lumulutang na ako kasi wala lang tulog. So sabi ko, andyan naman yung Lord natin. Alam ko na gagawa siya ng kalakasan, himala sa buhay ko. Pagdating naman ng gabi, kasi may parts kami ngayon na nagkasabay-sabay nga, kumbaga busy na talaga. Wala lang time sa pagpapahinga. Kaya siguro kung sasahuran yung aking marami na. Baka mayaman na ako ngayon. Kasi guwante sa gabi, tapos bibisita sa umaga, tapos nag-a-assess pa ako ng graduation ng aming Kuya Din. Kaya sabi ko, mayaman na talaga ako dito kung gusto ko siya. Kaya nagpapasalamat ako, sabi ko, bukas linggo ito na linggo na. So para akong pangang dito. Sabi ko, kasi wala nang pahinga talaga. At isa sa pinapasalamatan ko sa Lord kasi yung aming parts kagabi, nagkaroon ng aberya. Mayroong hindi sinasadya yung isang truck na nandun sa pier. Nasira mismo sa gitna ng kalsada. Ay yung truck ng Caltex 4, hindi makadaan. So, antala yung aming yung drumming. So, ang pinaka-final,
pahinga muna, alas 12, sabi ko ito na. Talagang gumawa yung Lord ng kaparaanan para ma-relax yung kanyang mga anak. Kaya ilang kami Christian doon eh, nandun si Ibay, nandun si Ramil, tapos ako. So, sinyasa na lang kami, mga mananampalataya. Linggo kasi bukas brother, kaya gumawa talaga yung Lord ng paraan para pagdating ng bukas, okay tayo. Nakakondisyon. Meron kasi magsamba na palutang-lutang yung tawag na ito, yung isipan, mahirap talaga. Kaya isa sa pinapasalamatan ko sa Lord na kahit maliit lang na bagay, pero appreciate ko yung will ng Lord, yung pag-iingat niya sa buhay namin, maging sa mga pagbibigay ng Lord sa mga customer ng aking misis, sa kanyang mga negosyo niya. So, minsan may naiiwan sa kanyang mga paninda, minsan naman wala, minsan naman hindi na kinukuha yung mga sukli. So, salamat sa Panginoon at iyan labos kong pinapasalamatan siya, tinataas at sa kanyang papuri. Binabalik ko lang sa ating MC. Praise the Lord, hallelujah. Ang lahat ng bagay ay mga kaparaanan talaga, no? Minsan buhay natin, hindi natin maalam yung mga kunting bagay. Kung hindi pa tayo sa Panginoon, hindi natin ma-appreciate ang ginagawa ng Panginoon. So sa ngayon, dahil nandito tayo sa Panginoon, kahit na kunting bagay o malaki man, ay marunong tayo magpasalamat at ma-appreciate natin ang ginagawa ng ating Panginoon. Praise the Lord. At sino pa mga kapatid? Praise God. Si Sister. Praise God, hallelujah. Tuloy na ng pakabuti ng Panginoon. Nandiyan sa mabuti sa araw ito mga kapatid. Parang ayaw ko po sana talagang maghayag ng kabutihan ng... Hindi, ayaw ko po muna sana ngayon magsalita or magpatotoo. Pero dahil mabuti talaga ang Panginoon sa buhay ko, hindi ko hahayaan na yung emotion ko yung manaig sa akin kaysa sa pinakita ng kabutihan ng Panginoon sa akin. So, nagdag pa sa salamat, hahadugan ko ng po siya ng awit.
Kuya. Sinasabi sa Bible na kung siya ay nalulungkot, pawitin mo siya. Kung siya ay may sakit, manalangin siya. Praise the Lord. Hallelujah. Sa umagang ito, ngayon ang gagawin natin mga kapatid sa mga buhay-buhay natin kung may mga ganung mga pangyayari na darating sa ating buhay. Dahil ang Diyos nakikilos sa atin. Praise the Lord. At sino pa mga kapatid? Praise the Lord. Hallelujah. Alam ko maraming pinagpala sa umagang ito. Huwag nating sabihin na pagpapala lamang ang ating ipapasalamat sa Diyos. Kahit na sa mga pagsubok sa ating buhay. Praise the Lord. Amen. Mabuti ang Diyos mga kapatid. Amen. And pagpasalamat ako sa Panginoon dahil sa kanyang kabutihan sa aking buhay at maging sa aking pamilya, buong pamilya mga kapatid. Nagpapasalamat ako sa Panginoon hanggang ngayon mga kapatid na bagaman na magkakalayo, nandun yung mararamdaman talaga sa bawat isa sa amin na meron kaming pagmamahalan kasama. Kami magkakapatid maging kay Mama. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa kanyang comfort ba sa araw-araw mga kapatid maging kagabi mga kapatid na hindi ko mapigilan yung sarili ko ba na bawat pikit ko mga kapatid nakikita ko si Papa ba. Yun ba na bumabalik mga kapatid yung alaala ko mga kapatid. So yun na. Kasi inisip ko talaga mga kapatid na nag-abroad lang ako si Papa. Kasi nakilala ko si Papa mga may ilang taon na din bago ko siya as in nakilala ba. Hindi pa rin naman ako nag-aaral ata ng elementary nung bata pa rin kasi nasa ibang bansa ka din siya din. Yung mga kapatid na parang iniisip ko lang lagi na nasa ibang bansa. Mas parang kagabi ba na parang doon na naman na yun nga mga kapatid na wala na talaga si Papa ba. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon sa comfort niya ba. Kasi sa ganoon mga kapatid na pinapaalala ba ng Panginoon na bawat isa talaga sa atin mga kapatid may hantungan. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nung nawala pa si Papa sa edad ko na 27 mga kapatid, magti-28, yung mula pa ba dati hanggang yung nakasama namin siya ba na hanggang sana wala siya yung pagiging ama niya ba mga kapatid. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil mga kapatid na may Panginoon ba sila sa buhay nila mga kapatid mula sa pagkabata pa lang namin hanggang sa paglaki. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil siya yung nag-comfort talaga sa amin mga kapatid at nais ko siyang handugan ng awitin. Oh,
Minsan nga, hindi nagbabase sa edad yung mga bagay-bagay na nangyayari dito sa sanlibutan na mayroong nawawala. Kaya nga sabi sa kaya nga patuloy tayong naiwan na magpatuloy sa ating pananampalataya. Huwag tayong tumigil, no? Never give up, never surrender. Hanggang sa pagdating, kung hindi man natin maabutan ng Panginoon, at least mamatay tayong nasa Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Dahil kapag nawala tayo sa Panginoon, mga kapatid, ay isang nakakahindik-hindi ko nakakilabot na mga bagay na mawalay ka sa palad ng Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Kaya isipin na lang natin sa araw-araw kung ano mga bagay na sumasalungat o naghadlang sa atin, pilitin natin na magsamba sa ating Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Sino pa mga kapatid ang magpatutuo? Praise the Lord, hallelujah. Handog out. Praise the Lord, sister. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Kay Pastor, magandang umaga po higit sa ating mahal na Panginoon. Nais ko lang pong i-share sa inyo yung kasi po, ilang taon na po kami na hindi magkakasamang magpapamilya kasi hiwalay-hiwalay kami. Pero simula't-simula, magkakasama kami nung habang bata pa yung mga anak ko. Tapos nung paglaki nga sila, nagkahiwalay-hiwalay na kami. Ako sa isla, yung mister ko, tsaka yung aking panganay dito sa Coron, yung aking bunso nasa Bulalakaw. Tapos yung pangalawa ko naman ay nasa Kulyon. Bali, bilang isang ina, napakahirap na magkakalayo-layo. Tapos, yung ako lang naiiwan doon sa isla, parang napakahirap ng ganong sitwasyon. Pero dahil nga sa kailangan kasi sa mga hanap buhay, sa pag-aaral, kaya nangangarap din ako na isang araw magkakasama kami magpamilya na tulad ng dati. Purihin ang ating mahal na Panginoon sa ngayon, magkakasama kami dito sa Coron. Sana hiling ko sa ating mahal na Panginoon na tuluyan na kaming magkakasama-sama, na hindi na kami magkakalayo-layo bilang pamilya. Yun ang labis na pinagpapasalamat sa ating mahal ng Panginoon kahit na magkakalayo-layo man kami,
nandiyan pa din yung kanyang paggabay sa aking mga anak. Kahit minsan, nandun yung kahinaan. Pero hindi niya kami pinagkulang. Nandiyan pa rin yung pagmamahal sa amin ng ating mahal na Panginoon. Yun lang po, pasalamat po sa ating mahal na Panginoon. Purin ating mahal na Panginoon. Awitan mo na lang din po siya. Ulitin ko na lang din yung awit ng ating kapatid kanina.
Praise the Lord. Thank you, sisters, sa yung patutuo. At sinabi sa Bible in Psalms 37 verse 4, delight also to the Lord, delight yourself also to the Lord, and He will give you the desires of your heart. So mga kapatid, kung ano mga hinihiling natin, naisin natin sa ating buhay, ay talagang ibibigay ng Panginoon. Bilang dagdag sa patutuo ko, kahit na ako ay galing Mindanao, transfer ng Iloilo, halos Luzon, Visayas sa Mindanao, napuntahan ko na. So, salamat sa Panginoon at hindi niya rin ako binigyan kahit nag-iisa ako sa lahat ng mga dako na pinupuntahan ko, hindi ako tumigil sa samba o sa aking panampalataya sa Panginoon. Dahil alam ko sa aking pag-iisa, in my journey, I'm not alone, but God is there. Praise the Lord. Kagaya rin ninyo mga kapatid. Kung saan man kayo naroroon, nag-iisa kayo, nandiyan pa rin Panginoon to comfort you sa lahat ng mga bagay. Sino pa mga kapatid at matuto handog awit? Praise the Lord. Praise God, mabuti po ang Diyos sa umaga nito. Praise God. Ako lang po mag-aalay-awit para sa ating halapan.
Praise the Lord. Salamat sister sa magandang awitin. Sa tao ay imposible, pero sa Panginoon ay posible. So, mangyayari sa buhay natin. At isa na lang mga kapatid. At sino pa magpatotoo? Amen, praise the Lord. May aalay ng awit sa ating mga po. Sa
Palakpakan nating dakilang Diyos. Praise the Lord, hallelujah. Salamat sa mga kapatiran na sa mga patutuo at handog gawitin. So, tayo manalangin mga kapatid. At medyo mahaba-haba na rin oras. Praise the Lord, hallelujah. Dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa mga patutuo at mga handog gawitin sa bawat isa sa amin, Panginoon. Na mga patutong ito, Panginoon, na amin po nalagpasan sa mga pagsubok at mga hamon ng buhay sa bawat araw sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na hindi mo kami binigyan ng napakabigat na mga suliranin upang hindi namin magampanan ng mga bagay nito. Salamat po, Panginoon, na ikaw patuloy na ang iyong mga patutuo sa aming buhay ay isang reflection na aming pong gampanan at napatunayan na ikaw ang Diyos na tumutulong sa bawat oras na kami po naririto. Ang mga pagsubok ay nandyan na maakibat sa amin, sumusunod sa amin. At salamat Panginoon sa iyong pag-ibig na hindi mo pinagkait sa amin, lalo na sa kaligtasan, Panginoon, sa iyong mga salita na palaging nagpatatag sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ito ay aking binabalik sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan mo lamang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, ang aking binabalik sa aking MC. God bless you, Preacher Ray, sa pagdala ng testimony. Praise God. Purihin po ang Diyos. Talagang napakabuti po ng ating mahal na Panginoon na kung paano po tayo ay lumalakas sa pamamagitan ng mga patutuo ng mga kapatiran na ito po ay naranasan natin sa pang-araw-araw nating buhay kung paano po tayo nalilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. At tayo po ay narito na sa pagbibigay po ng mga kaloob, mga handog. Purihin po ating mahal na Panginoon. Sabi po sa aklat ng Dos Corinto 9:7, sabi po dito, tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iibig ng Diyos ang kusang nagbibigay na may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangailangan upang may magamit kayo sa pagkakaunlaw. Pagpalain po ang salita ng ating pinakamahal na Panginoon na kung paano po pag tayo pa ay nagbigay, kailangan tayo po ay masaya, maluwag sa ating puso, na ang ating pong binibigyan ay ang gawain ng ating pinakamahal na Panginoon Diyos upang mayroon pong magamit sa mga pangangailangan sa church, mga kapatid. Ito po ay hindi natin gawain, ito po ay gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga ng banal na kasulatan, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakaunlaw. Pag tayo pa yung nagbigay, bibigyan din po tayo ng Diyos, siksik, liblib, umaapaw, mga minamahal ko mga kapatid. Ang Diyos po ang magbabalik sa atin, mga minamahal. Kaya pagpalain po ang salita natin mga Panginoon. Antanan po natin yung ating mga kaloob at binibig ko po ang awit sa mga kaloob sa ating mangkulin sa kanya po ang pagkataon. Amen. Malayo po tayo magbigay sa ating mahal na Panginoon habang ako yung maawit.
God bless you, Ma'am Kulit, sa pagdala ng mga awitin ng makalangit patungkol po sa magbigay. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos, Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. May gawa ng langit at Panginoon. Maraming po salamat, mahal na Panginoon, sa iyong mga anak na mapagbigay ng mga Panginoon. Ngayon po sila ingatan. Ang iyong manalangin sa mag-ingat sa bawat sa kanya, mahal na Panginoon. Ano man ang kanilang mga buhay sa dagat man sa lupa man, may gusto mo, mahal na Panginoon. Ngayon pong pagpalain, mahal na Panginoon, siksik, liglig, mga bawat ibalik mo sa kanila. Maging hindi po nakapagbigay, mahal na Panginoon, pagpalain upang sa sunod na gawain, mahal na Panginoon, makapagbigay po sila. Maraming po salamat, Ama. Ang natin ito ay aming balik sa iyo sa pangalan ng Jesus ng Tagapagligtas. Amen. Yes. Diyos, at tayo narito na, mga minamahal, sa mahalagang bagay, pag-inig po ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Handa na ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. Amen. Puri pa Diyos. At bago yun, bago tayo makarinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, binibig ko po ang isang awit sa ating sister Mian Abdon. Sa kanya po ang pagkatawag. Basta na po mga tulawin para sa mensahe. Pagdating ng Panginoon
God bless you, Sister Mian, sa pagdala ng awiting makalangit at tayo pong lahat ay tumayo sa ngalan po natin mahal na Panginoon tanda ng pag-aaral sa salita ng Diyos. Hallelujah. At binibigyan ng pagkataon sa ating Brother Mark G. sa kanya po ang pagkakataon.